Good day. So for this episode, ituturo po natin kung paano gumawa ng user account at makapag-login using Java and text file. So first is create muna tayo ng Java. So gawin natin siyang user account. Okay, and then tayo ng main method. Excuse. And then new user account. Okay. Tapos dito sa user account, so add lang tayo dito ng scanner, no? Try catch. Tapos import tayo dito ng utilities. Import. Kasi simplihan lang natin sila para mas madali maintindihan. Scanner. So this is print line. Copy lang natin to. Create user account. Tapos yung isa is user login account. Okay, tapos pati ng variable dito, string, choice. Tapos condition tayo if yung choice natin that equals, so equal to 1. And then gawa tayo dito ng method. Tapos kayo na lang maglagay ng exception. Lagay natin dito. So siguro ito is ilabas natin to. Gawin nating instance. Okay, so yan. So next natin gawin is declare tayo dito ng file name. Gawa na lang tayo ng file name. So, notepad. Then save natin siya. Save natin siya as account sa drive E. Okay, tapos E, then account.txt. Okay, tapos dito tayo ng path. To string. Okay, so after natin to string, so next natin gawin is since magpasa tayo ng data from Java to text file. So yung gagamitin natin is output stream. Output stream. So yung reference variable natin is output. Then yung buffered output stream.
Then files that yung output stream. Tapos yung path natin. Then try natin create. Okay, and then ano. So, ayan. So, tatawag tayo. Then after natin tumawag, so gawa tayo ng ano, buffer writer para sa pasa ng data. Buffer writer. So, writer yung reference variable na gagamitin natin. New buffered writer. Then, yung output stream writer. Output stream writer. And then, yung output. Okay, and then system.out.print enter username. So string username. Data. Next line. So copy na lang natin to. Tapos ito gawin natin tong password. Tapos yung variable natin is password. Okay, so and then simple lang natin no, yung writer natin. That write. So para mas mabilis, yung separator lang niya is ano lang yung gagamitin natin. Ayan. Tapos yung password. Okay, so the next natin is dapat i-write line natin yung writer natin para next niya na pag-add is new line siya. And then system dot print line account has been successfully saved. And then writer that close natin si writer. Tapos itong si output close rin natin. That close. Okay. So, try natin iparan yung program. Ayan, so may mga error siya. So, kulang tayo ng import. Import tayo ng java.asterisk file. Ayan. Kasi nagka-error tayo dito sa ano, sa file natin. Then check natin ulit. Import neo java.neo.file.asterisk. Ayan, so mali niya. So right there, kulang tayo ng import java. Tayo. So kulang pa tayo ng import static java.standard.
New output stream. New output stream. Saan ba yan? New buffer drive pair. Agad. New output stream. Buffer right there. So, right that close. Right there. Then try natin. So, again. Mali. Enter choice. 1. So, dapat 1. Ayan. And then, after niya dito is siguro, tawagin natin si user account. Check natin ang ating drive A account. Account tayo. Contacts. Okay, path. Tayo nag-save. Okay, check natin. Paths.get file name that is string. So, kukunin niya yung path. Tapos, output stream. Buffer writer tama. Saya. Baba output at check yung output. Saan ba yung error niya dito? Tama naman. Username is the text line. Password. Okay. File name. Kung ano yung file name. Open. So, dapat i-create kasi pag-create.
Pero dapat ano, mag-write siya dyan. So, try lang natin to. Again. Walang laman yung account.txt. Try. Ano, so, hindi naman siya nag-error. So, wala naman siyang error. Create account. So, path. Tama. File name. So, kunin niya dito. Output stream. So, yung path niya. File set niya output stream. Tama. So, nag-buffer writer ako. Buffer write tama. Output stream writer tama. So, sa mali dito. So, dapat it is magra-write siya dito, no? Ba't ayaw? Tama naman siya. Again. 1. Ayan, so meron na. So, kasi pag create kasi to, try natin siya ng create. So, i-replace lang niya yung yung content niya. Example, lagyan mo siya ng laman. Lagyan natin siya. Kung titingnan natin dito, dito is, ayan, nandito siya sa pinaka una, no? So, dapat dito natin siya ilagay sa next na statement. So, yung gawin natin is, i-append natin siya. Okay, tapos, tapos natin ang create. So, yung next natin gawin is, doon naman sa paglagay natin. Void login, then try catch exception. So, para makita natin kung may error siya, lagyan na lang natin lahat dito. Okay, and then, so, kaya no, kaya nilagay ko siya sa global yung ating file kasi gagamitin natin dito sa create account tapos gagamitin natin siya dito sa ating login. Kaya nilagay natin siya doon sa taas.
So, kanina is gumamit tayo ng output stream. So, ngayon, gamitan natin siya ng input stream kasi papasok yung connection natin from third party from text file papunta doon sa Java natin. So, this is input stream. So, yung reference variable na gamitin natin is input. And then, files dot new input stream. And then, yung path niya. Okay. So, and then, so buffered reader tayo. Kanina is buffered writer kasi nagra-write tayo papunta dun sa ating text file. So, ngayon is buffer reader kasi babasahin natin yung laman ng ating text file. So, buffer reader, gamitin natin references reader. Then, new buffer reader. Then, new input stream reader. Then, input. Ayan. Then, next natin gawin is kopyahin lang natin to. Siguro para may makikita tayong kaibahan. So, lagyan na lang natin dito ng print line, tapos slash in. Tapos ito is then slash in. Kopyahin natin to. Tapos itong isa, create account. Sobra. Tabi ng C. Ayan, create account. Okay. So, ayan. So, login. So, after login natin is, so, i-loop lang natin siya while, and then, gawa tayo ng variable. So, declare lang tayo dito ng temporary variable. So, temp. So, in na lang natin siya. And then, temp. Tapos, ipasa natin yung ating data reader that read line is equal to null. Okay, tapos loop natin. Tapos gawa tayo dito ng gawa tayo dito ng array. Tapos i-split natin kasi kung makikita natin dito sa record natin, so one line lang yung record niya. Okay, so again, gawa muna tayo. Ramahan natin siya. So kulang. Ramahan natin. Kasi dinelete natin yung record kanina. Kaya wala siyang laman. Meron pa yung error. So, buffered reader. So, kailangan natin i-fix lahat ng error na ma-found natin sa ating code. So, create account, example, Sir Paya, password is 123456. Tapos, gawa pa tayo ng isa. Cashier, 1234. So, mayroon tayong dalawang account. Ayan, si Sir Paya at saka si Cashier. So, separated sila by comma. Okay. So, para makakuha natin yung dalawa, ito is yung ating username, ito yung password. So, kailangan natin silang i-split. Okay. Gamitin lang natin yung comma. Ayan. So, i-split natin sila. So,
gawa tayo dito ng string array. Tapos, account. Tapos, yung temp natin dot split. So, split lang natin sila. And then, ayan. So, since dalawa lang sila, so yung value ng index, kasi makita natin dito is dalawa lang. So, this is index 0 and then ito is index 1. So, gawa tayo dito ng user, tapos isa is yung ating password. Tapos si user, then kukunin natin yung sa ating account, index 0. Tapos yung password natin or pass sa ating account, index 1. Okay, so ayan. Then sa loob, gagawa lang tayo dito ng condition if yung value ng ating user that equals, so hindi natin siya equals, ignore case, equals lang natin para hindi equal yung uppercase at saka lowercase. Then yung username natin kanina, ito. So pag equal sila, and then gagamit lang tayo ng an operator. And so siguro yan, ilagay natin to. And apas that equals, so yung ginamit natin dito is an operator kasi kailangan mag-true tong dalawang condition, hindi pwedeng or. Kasi pag or lang, so either sa kanila mag-true, so i-execute niya yung laman ng ating condition. So dapat an talaga para nag-match yung username at saka password. Okay, tapos ko lang siguro tayo dito ng boolean. Boolean and then found is equal to false. Tapos so true lang natin dito. Ayan. So once na ma-encounter niya dito, pag may tama, so ilagay niya to is equal to found. Tapos condition na tayo dito sa labas ng ating while. So kailangan lang natin ipaloop lahat ng record. Okay, so pag may nakita siyang equal, so yung value ng found is magto-true. By default, naka-false kasi siya. Then condition lang tayo dito sa baba. If found is equal to true. Tapos system that print line access granted. Ayan. So access granted, tapos pag wala naman, else natin sila. Tapos ito is access denied. Then lagyan lang natin ng invalid username or password. Okay, tapos press any key to continue. Then siguro gawa na lang tayo dito ng variable temporary. String. Ayan, so pag mag-equal siya, then automatic tawagin niya yung ating constructor. Sarakat. Okay, so again, execute natin yung program. Ayan, so example, input tayo ng 2. Wala pa tayong condition dito. Gawa tayo ng condition. Else if choice that equals to 2. Then, tawagin lang niya si login.
Ayan. Tapos siguro mag-else na lang tayo dito. So, system.out.println invalid choice. New user account. Example, pag mali yung sinelect, example 3. So, invalid choice, example 2. So, login, enter username. So, pag mali, ayan. So, access denied, invalid username password. Please indicate to continue. Ayan. And then, example 2 again. Ano, 2 again, ano, username. So, example, lagyan natin siya ng, ano, Sir Paya. Password is 12345 6. So, access granted and then press indicate to continue. So, pwede rin natin ito lagyan dito. Dito sa pag-create natin ng account. Dito na lang. Ayan. Okay. Then, dito sa siguro, lagyan na lang natin. Pag mali lang yung, ano, yung choices niya. Ayan. And then, dito kailangan rin nating i-close yung ano, sino ba mo i-close natin dito? I-close natin si reader, no? So, i-close natin si reader. So, reader.close. Okay. So, again, sample pag mali. So, press nyo to continue. Ayan. And then, 2. Sample cashier. Then, 1, 2, 3, 4. So, access granted. Tapos, 1. Create an account. XXX. So, account has been successfully saved. So, 2. Lagyan natin. Tapos, ayan. So, I hope meron kayong natutunan sa ginawa nating tutorial. So, kayo na lang bahala magpaganda ng code ninyo kung paano nyo palaruin yung source code nyo. So, yung ginamit ko lang dito, yung pinaka-simple na way or na approach para mas madaling maintindihan. So, ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.